Before po ako magbabato ng aking tanong, no, congratulations po muna sa organizing committee para sa success ng opening ng ROTC Games para sa Luzon and NCR qualifying leg. For that, sir, ngayon na po no yung second year ng ROTC Games. Kamusta po yung pagtanggap ng publiko, yung mga schools and students for the ROTC Games? Anyone from the organizing committee po? Okay, magandang hapon po. Salamat po sa tanong na yan. Based po sa aming data, mainit po yung pagtanggap ng mga higher education institutions and through the support of the regional offices in terms of participation, sir. Because when we look at the data, last year po, there were around 1,968 athletes. This year, we have a total of 3,011. So there's a marked difference of around 1,043 athletes. So it only goes to show that our athletes are more proactive now. They would like to engage in sports-related activities, particularly in our ROTC games. In the same manner po na ang ating pong mga participating schools, last year we had 104, but this year we are about 118. So meron pong increase ng around 14 HEIs from the region. So from our end po, nandito po yung mga regional directors, sila po yung nag-oversee, nagsusupervise ng mga higher educational institutions sa kanilang mga regions at nagpapakita po na talagang mayroon pong active involvement ang ating mga ROTC cadets sa kanilang mga institutions. Salamat po. Okay, just a follow-up question. With the increasing appreciation and popularity of the ROTC Games, how do you intend to take advantage of this momentum po? Okay, based din po sa aming data, ang amin pong enrollees sa NSTP program, ang pinakamarami pa rin po ay yung talagang CWTS, but followed by the enrollees for the ROTC. At pangatlo po yung LTS. This goes to show that we are trying our best to also institutionalize the activities of ROTC units, ROTC programs. At salamat po at nagkaroon ng ganitong programa. Ito pong ROTC Games ay isang konkretong pagsulong namin na magkaroon pa ng malawak na involvement at mas maging active kasi po through sports nakikita naman natin ang ating mga kabataan, they are really involved, they want to be involved. So pag nakita po namin na through the ROTC Games ay nagkaroon po ng parang nagkaroon sila ng interest na to go into ROTC. At isa rin po sa mga pwede namin, kasama po yun sa aming advocacy, sa aming opisina, ang aming pong Office of Student Services and Development. Part po ng aming education ay ang pagcascade ng policies and programs ng NSTP at kasama po doon yung pagpapalawak po ng ROTC program. So sana po this year, we're trying our best to get more data from the institutions, mas magpakita po na mas marami pa po ang mag-e-enroll sa ROTC. Hindi lang po yung parang third choice na wala na silang mapuntahan so ROTC. Yung bang maging first choice din po nila sa pag-e-enroll po nila ng required curriculum or course na NSTP. So we're trying our best to also engage our HEIs to really do a lot of active programming for ROTC. Okay. Thank you. Hi sir, magandang hapon po. For Senator Francis Tolentino po. Sir, muling kikilatisin po kasi ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC ang panukalang batas na magsusulong sa mandatory ROTC, NSTP sa lahat ng kolehiyo o universidad sa bansa. Sir, paano niyo po ito sinusuportahan? Ginagawa natin ngayon siguro is a concrete manifestation of our support. Maraming tsaka palagay ko na iba na yung mindset ng marami. March
2001, namatay si Cadet Mark Chua. Natigil ang ROTC program, mandatory ROTC program. Sa University of Santo Tomas, nangyari yan. Nakita nyo kanina sa parada, pinakamagandang uniforme, nangunguna, nakaparang ang suot pa ay mga flight stewardess, the contingent coming from the University of Santo Tomas. Nakita nyo yung UST kanina? So, ibig sabihin, meron tayong pagbabago. Nakita nyo yung kasama sa contingent ng University of San Sebastian? Pare, nakita nyo yung Yes, contingent ng De La Salle University, Manila. Mga pare din yung nagpapatakbo nun, di ba? So siguro, kahit yung mga private Catholic schools, yung St. Jude, yun, nagpapaulan ngayon doon sa, sa Raiders, St. Jude College, Manila, Catholic school. Ang daming Catholic school na sumali, private. Ngayon, hindi lang state universities, private Catholic schools. St. Mary's College of Nueva Vizcaya, pinakamatagal na yun na sa norte na Catholic school. Kasali dito. So nakikita nyo yung pagbabago ng, hindi naman pagbabago ng mindset, yung acceptability ngayon ng pangangailangan. After 23 years, 23 years, more than 2 decades, nandyan ngayon ng University of Santo Tomas. Ganon din yung mga ilang malalaking universidad. University of the Philippines, dito, sumali pa sa, sa Miss ROTC kagabi. So I hope I have, yung nakita nyo kanina is, will comprise the answers. Nandun na lahat yun, yung samot-saring sagot. Sir, follow-up question lang po. Sir, dapat po ba nating tingnan na paghahanda sa giyera ang pagsusulong ng panukalang batas na gawing mandatory ang ROTC? Hindi naman. Leadership. Yung leadership sa komunidad, sa private sector, sa public sector. Kasama na rin yun, nabanggit mo siguro. Kasama na rin yun. Okay, pasalamatan natin siya yung nagpatanghalian, si Dr. Robles. Palakpakan natin. Salamat po. At sa ating pong lahat na narito ay isang magandang hapon. Una po, lahat ng katulad ng nabanggit ko kanina sa opening program ay pinapasalamatan natin ng ama ng ROTC Games na si Senator Francis Tolentino na kung saan ay dinala niyang muli dito sa Cavite State University ang ikalawang yugto ng ating ROTC Games. At kami naman po dito sa Pamantasan ay patuloy na sumusuporta na mag-develop tayo ng ating mga mag-aaral, ang disiplina, ang leadership, ang management at saka yung development ng karakter sa pamamagitan ng ROTC. Na ito po ay nakita natin na isang mahalagang aspeto ng isang buhay ng buhay mag-aaral. At katunayan nga po ay ini-encourage namin talaga ang aming mga mag-aaral dito na kumuha ng kurso doon sa ROTC program, hindi lamang doon sa LTS o CWTS na kung saan ito ay aspeto ng National Service Training Program. Kasi po, sa lahat po ng aspetong yan, tatlo po yan, and CWTS, LTS, ROTC, kailangan po talaga natin ng disiplina ng mga mag-aaral upang sila ay makapamuno sa ating komunidad. At ito po ay patuloy na pinapakita namin ang suporta sa ating ROTC at sabi ko mama kanina, kung patuloy na dito pipiliin ng ating magiting na senador ang pag-host ng ating ROTC Games, kami po ay willing na maglingkod sa ngalan ng Cavite State University sa ngalan ng ikaunlad ng ating ROTC sa pag-develop ng karakter at ng ating mga estudyante. Salamat po. Madagdag ko lang kay Dr. Robles. Napakalaking tulong talaga niya. Kasi sinabi ko sa kanya, itong Cavite State University, nung araw, ang pangalan nito, Don Severino Agricultural High School pa. School. Dito po nag-aral yung tatay ko bago magkagera. High school. Corps Commander po siya dito ng ROTC. Nung araw, dito sa lugar na ito. Kaya very meaningful po sa akin itong lugar na ito, sir.
Kung wala namang tanong, hinga na lang po natin ang pananalita. Yung iba po natin mga panauhin. Ay, itong mga regional director, malayo pa pinanggalingan yan. Hinihintay po kayo doon sa Raiders. Ng mga tiga-Tiwi, tiga-Kabuyaw. Biro lang yun. Yes, on the part of the Department of National Defense, as of now, we are actually finalizing already the Reserve Force Table of Organization based on the guidance of Secretary of National Defense. No? So this is one of the advocacy that we are looking at, that in the future we can have really a very good source of reserve officers in the future. So there are two things. First is leadership and camaraderie. So through the PRG advocacy, we are looking at that our students, athletes, really they interact with themselves, and they sort of develop camaraderie among them. You can just imagine nationwide yung impact nito. And at the same time, yung leadership also is being developed among the ROTC students, no? Within the different ROTC units nationwide also. That's why ang involved dito ay ang buong armed forces, Army, Navy, and Air Force. So this is advocacy that we really would like to thank no less than this Senator Tolentino for supporting this. Thank you. Una po, magandang tanghali po sa ating lahat. Ang buong sandatahang lakas po ng Pilipinas ay buong suportang dito sa programa ng ating ROTC Games na nag-umpisa po ng 2023 at ngayon ay pangalawang taon na. Ito po ay isang refleksyon ng transformation po ng Armed Forces of the Philippines. Yung nakita po ninyong mga population or mga attendees natin, and the discipline that they have right now is a reflection also of the discipline that has been imparted by the Armed Forces of the Philippines through our transformation. Kung nakikita po ninyo na mataas na ang rating, satisfaction rating ng ating mga kababayan sa ating Armed Forces of the Philippines, it's because we are doing our part to improve our services, lalong-lalo na po dito sa portion ng ROTC program na nakikita natin kung saan madedevelop ang ating mga kababayan, mga kabataan, para lalo silang magkaroon ng nasyonalismo, patriotismo, at magandang voluntaryong pagsisilbi sa bayan. At sa mga susunod na araw, sana ay dadami pa ito. Magiging source sila ng mga officers and enlisted personnel ng ating Armed Forces of the Philippines, at ito ay pangangalaga ngayon ng ating mga reserve commands, Army, Navy, and Air Force, and the Armed Forces of the Philippines Reserve Command. Sila po yung nangangalaga, sila po yung administrators ng ating mga reservists, at part po ng reservists natin, ang source niyan ay ang ROTC. So kailangan po nating matutukan at mabigyan pansin po ito. Maraming salamat. Meron pa po pala akong idadagdag. Meron po tayong ngayong taon na ito yung scholarship grant para sa mga ROTC athletes. Kung sila po ay may qualifications based on the policy that we have promulgated sa Armed Forces, kung sila po ay advanced ROTC cadets na enrolled ngayong semester, tapos may 80% and above po yung kanilang previous grade, the previous semester in all of the subjects, at sila ay medalist in any of the qualifying legs ng ROTC games natin itong taon na to. And then they are recommended by their major services, then they will be granted this scholarship. Ito po ay nasa liderato rin po ng ating kagalang-galang na Senador Tolentino. This first po, ma'am, si Honorable Venus Parasco. Good afternoon. Unang-unang sa lahat is nagpapasalamat po ako sa ating kagalang-galang at napakabait na senador. I would like to extend my heartfelt gratitude for inviting me here.
especially for the Miss ROTC, as well for the opening of the ROTC event. Your invitation means a great deal to me, especially as the representative of Ipatupad Party List for the labor sector. The opportunity allows me to witness firsthand and dedication and discipline of our ROTC cadets, which is truly inspiring. It reinforces our commitment to support and advocate for the hardworking individuals in the labor sector who, like our ROTC cadets, are dedicated in the progress and well-being of our nation, lalong-lalo na po ngayon. So, sa liderato ng ating mahal na senador at sa ating mga kasama ngayon, sa DND, sa lahat po ng mga general, sa lahat po ng taga-CHED, at sa lahat ng sumusuporta, maraming salamat po. At ang Ipatupad Party List ay laging, ang ipinapangako ay tinutupad. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Thank you, ma'am. From sir, last but not least po, Major General Romulo Mandan. Okay, good afternoon again to everyone. As the co-chairperson of the Luzon NCR leg, co-chaired by Dr. Freddy Baluan, the Region Director of CHED 4A. I would like to thank also ang partners namin sa PSC, and of course itong leg na to, ang co-chair kami dalawa, at we have many challenges, but lahat ng Reserve Command personnel, nandito mga group commanders natin, we were one in implementing. Lahat ditong programs is starting yesterday, nag-implement yung Reserve Command Philippine Army. During the Visayas leg, it's the Philippine Air Force. Ngayon naman sa Mindanao leg, it's the Philippine Navy. Now, here in Luzon and NCR, it's the Philippine Army. So before, dalawang leg to, NCR and Luzon leg now. And ang challenge namin from 7 to 14. That is why we organize with the help of our co-chair. We organize, we have met a lot, and ito na yung fruit of the labor here. Maganda naman lumabas based sa kwan, although we will improve in the later years. So as far as this Army concerned, the biggest branch of service in terms of the ROTC, because we handle 74% of our ROTC cadets nationwide. From the 78,000 ROTC cadets, the Army handles 274,000, representing 74%. So we have RCDGs in all the regions, and we have CDCs in all the provinces nationwide. So in all the provinces, there is a Philippine Army ROTC cadet. So with this program, we will be able to increase the number of ROTC cadets, because we really need them to be part of the reserve force, for them to provide the base for expansion for the armed forces of the Philippines in times of war, invasion, and rebellion. While waiting for that, we could assist in disaster relief operations and assist in socioeconomic development. And like what General Naknak have announced, the Army now is prioritizing the Reserve Command. Just recently, the CGPA, or the Commanding General Philippine Army, whom I'm representing today, the Lieutenant General Roy Galido, has announced that 50% of the candidate soldier quota for the Philippine Army, priority po yung mga kadete ng ROTC. So now, in our first and second recruitment cycle, we have more than 500 candidates for soldier na coming from the basic, advanced ROTC cadets. So yun lang po, maraming salamat. Thank you very much. Ma'am, sa information din na binigay niya, I'm sure makakatulong po yan kina Senator sa pagde-defend ng mandatory ROTC. Before po tayo may last question, pero i-acknowledge po muna natin presence ni, wala po kasi si Senator Robin Bendido, pero dito po siya kanina, yung kanya pong Chief of Staff, si Senator Philip Curado. Okay, may one last question po. Kasama po natin sa Southern Tagalog. Senator, my question is regarding dun sa naging kilos o mensahe ni Senator Robin Padilla kanina. Ano po ang yung naging reaksyon o pakiramdam dito?
Siyempre naging bida kayo sa kanya. Matagal ko na naman kaibigan si Senator Padilla at ngayon nga ay mag-iwan siya ng yung halagang binanggit niya na andyan yung Chief of Staff niya at iaabot sa turnover namin sa kina General Robinson kung saan gagamitin. Pero sabi ko, yung sundin natin yung tagubili ni Senator Padilla na bumili rin ng ilang lechon para doon sa mga dormitory ng mga kadete ngayon. At siguro samahan na rin ng Biogesic itong mga naulanan ngayon. Marami na ulanan dito sa Raiders, basta lahat sila. Hanggang ngayon, ongoing pa yung competition eh. So, the rest, bahala na yung organizing committee kung saan nila gagamitin yung amount na iiwan ni Senator Padilla. Nandiyan na, Asek Robinson, 500,000. Ayun, nandun, naghihintay lang. Mamaya na, i-receive na lang yun. So, magagamit yan ng maayos at nagpapasalamat kami in public to Senator Robin Hood Padilla. This would surely augment the necessary requirements given the limited funds of the ROTC Games program. So marami matutulungan nito. Lalong-lalo na yung dati kasi nung nakaraang taon, may mga nakarating na kadete na yung bumiyahe ng mag-isa. Merong ganun eh. Yung galing sa malayo, nagbiyahe. Siguro kung merong mga ganong kailangan tulungan, pamasahe pabalik, tulungan na rin itong mga naulanan, pambili ng t-shirt, gamot, yun ang pang-emergency expenses nyo siguro, Asek Robinson. Pare-receive sa inyo na mamaya ng yung pinaghirapan ni Senator Padilla doon sa target ngayon sa inyo mapupunta doon sa kanyang endorsement contract sa ewan ko kung anong gun store yun. So yun lang po at loud and clear. Senator, may dagdag Maraming lang salamat ako. po. Magbibigay din po sana ako kasi nakita ko talaga na ang daming naulanan. So magbibigay ako galing sa akin Patupad 100,000. 100,000. Opo. Ayun, Galing sa ipatupad. Kasi naawa ako doon sa mga kadete. Ayun. Kahit na umuulan, tuloy-tuloy. So nakita natin yung pagiging agresibo nila. Ayun, So salamat. yung maliit na bagay na yan, sana makatulong. Salamat, Congresswoman. Doktor, meron naman tayong infirmary dito bukas, ano? Ay, siguro yung infirmary na bukas, madagdagan ng Biogesic kung sino may mga Wala po kailangan. bukas ay regular hanggang sa matapos ng But we have I think we have standby medics dito, ROTC medics. Sa Army, ganun din. For medical. Ayun. Meron sir, meron. Ayun, yun na. Makakatulong na yun sa medicine kay Asek Robinson. Mercury drug ang bibilan kung saan man. O generic. Salamat din sa ipatupad party list. So, pag gumawa kayo ng memorabilia, yung souvenir, yearbook, isama natin yung ipatupad kasi na nandoon. Salamat, ma'am. Salamat, Senator. Okay po. So maraming salamat po sa lahat. Sana nga po, Salamat po and congratulations po.